Uy, ano ba yan? Madilim. Buksan natin ilaw. Huwag na, videographer. Bakit naman? Kasi, ang dilim na talaga eh. Ang dilim ng mga pangyayari. Anong pangyayari? Lalo na nung during the COVID era, yung kasagsagan ng COVID. Ay, oo. Grabe yan, mga kabatang helmet. Hindi ko talaga makakalimutan yan. Lalo na yung presyo ng mga COVID test kit. Matindi nun. Matindi, videographer. Saan ka makakita? 8,000. Nahanap ka pa ng 8,000 para lang makapagpa-test kung positive ka sa COVID. Eh, paano pag walang pera? Wala, di ba? Ang dami nga namatay, di ba, videographer? Oo nga eh. Pero ayan nga, mga kapatang helmet, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga sinasawsawan and epala namin ni videographer. Bakit nga natin ang pag-usapan ulit yung about sa mga COVID era na yan, videographer? Move on na tayo. Hindi pwede mag-move on. Hindi, let go na yan. Hindi pwede. May malaking nakapaloob dyan na issue. At eto na nga, di ba? Nagkaroon ng hearing. DOH. Kasama si former Sec Duque. Akalain mo yun. Kaya nga eh, matagal ko na nga hinahanap si Secretary Duque, videographer eh. Nahanap Kasi, na. Oo, dahil di ba yung mga family, ang daming mga issue nun eh. Especially yung mga face shield, face mask, di ba? O ito, panoorin nyo muna. Maraming salamat, Madam Chair. My first question, of course, is to our former colleague, Secretary Duque. Sec, last hearing po kasi, nagkaroon ng mga katanungan in relation to the pandemic response. So, my first question is, who decided and who computed for the COVID test package of 8,200 pesos? Can PhilHealth confirm this? Because last hearing, how much was the price? 82, 81, 85? We're just double checking, Mama. Yeah, or can Secretary Duque probably remember, Madam Chair? My recollection, Your Honor, is that the projected cost of the test, because this was at the initial stage of the pandemic, there was a technical group. I'm trying to recall the name. Dr. Carlo Panelo, I think, was part of that group that made a study on what was the correct fee for the tests for COVID. So, I'm sorry, Your Honor, I can't recall exactly the basis. Magkano po? Parang mga ganun eh. Parang 8,500, 8,200. I hope PhilHealth can confirm that, Your Ma'am, Honor. here, we already have the figures, ma'am. Yes, who would like to provide a response? I will, Your Honor. As of April 14, 2020, the price was 8,150 pesos. And then on June 25, 2020, the price was brought down to 3,409 pesos. And then on November 30, 2021, the price was brought down to 2,800 pesos. And then on May 26, 2021, the price was further reduced to 2,287 pesos. And then on November 30, 2021, the price was 2,450 pesos. And then lastly, on June 10, 2022, Madam Chair, the price was... Wala na po, sorry. So the last one was on... The last price reduction was on November 30, 2021. It was at 2,450 pesos, Madam Chair. Thank you po. Madam Chair, may we request PhilHealth to furnish us a breakdown of establishments, facilities, private and government, including the amount, and base it on the date of testing. We'll do po. Who actually receive COVID testing reimbursement. May follow-up question to Secretary Duque, Madam Chair. Yes po, ma'am. We will submit po. Thank you, po. maraming salamat. Sec, hindi po ba sa lahat ng mga testing na ginagawa, there's a WHO formula that is being utilized? Yes, if I recall, that is part of the considerations in the formulation of the testing costs. So, Madam Chair, this... Madam,
Madam Chair. Yes, I just Sec. wanted Duque. to interject with your permission that in the initial stage of the pandemic, where there was a scant supply of test kits, the testing cost was clearly very high. But as soon as time went by and supplies and prices started to stabilize, then DOH with PhilHealth started to make the corresponding adjustments. So they started to reformulate the testing fees so that pababa ng pababa as the supplies increased and as the prices stabilized. Thank you, Your Honor. Yeah, Madam Chair, if I bring back the memory of the Honorable Secretary Duque, nababa po ng nababa ang presyo nung paulit-ulit po namin kinakatok ang inyong opisina during the budget deliberations. Because 8,150 per COVID test is exorbitant. Kaya nga po, Madam Chair, if the Honorable Duque is aware that there is a WHO formula being used in computation, this will point to the fact that the test cost should have actually been between 2,000 to 2,500 pesos. Di po ba? So, nagkaroon po nag-take advantage yung iba kasi binigyan na ng presyo na 8,150. So, Madam Chair, may I request the Secretariat for the next hearing, we invite those responsible for computing such. Kasi kawawa naman yung taong bayan, the technical expertise. We actually, our COVAX remained functional. And in fact, they did. So why transfer, Secretary, 47 billion to PSDBM and put the career of DOH people on the firing range? The answer to that, Madam Chairperson, is that the transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President to So, transfer Madam Chair, may I to move that the PSDBM. Secretary provide us with the documents and the minutes of the meeting showing the directive of the IATF to transfer the money from DOH to PSDBM? I will review the records, Madam Chairperson, and I will... Teka, Madam Chair. There's a motion. Do I hear a second? All right. Hearing no objection, the motion is carried. Ito pa mga kabatang helmet, mag-backtrack tayo bago ako umepat, magbigay ng reaksyon hinggil dyan sa video na yan, dyan sa hearing na yan, video kapar. Ito, mag-backtrack muna tayo. Panoorin natin tong video ni Secretary Duque. About naman sa issue yan sa COA. Mula nung Wednesday na lumabas po ito, hindi na po ako nakakatulog. Ang mga kasama kong mga opisyal sa DOH, hindi na rin halos nakakatulog. Bakit kaninyo? Sa kahihiyan, we were blooded and burdened, with this issue. And kung ganito ng ganito tayo, paano tayo uunlad na ang mga civil servants natin na maganda ang ginagawa, alam namin yung sinasabi ninyo It is precisely because itong findings na ito nakita siguro is because we are cognizant of the state of public health emergency that we are all in given this pandemic that has brought the whole world down to its knees. Kaya nga nahihirapan kami precisely because we have to attend. This is not, I think COA should also consider that we are not operating under normal circumstances. We're operating under a state of public health emergency. Winaharap na ninyo kami. Winaharap na ninyo ang dangal ng DOH. Winaharap ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito. Hindi kami makaharap sa mga tao dahil lahat, ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming paratang. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. Kasi this is really unfair, unjust. That this judgment has been handed down clearly without giving the DOH the full 60 days within which we should have given our rejoinder and reported on the actions onto their recommendations. So masakit po talaga sa amin ito dahil kami ho ang pangunahing ahensya
na humaharap tumutugon sa panahon na ito. Sabi ko nga sa inyo, nagkasakit na ang mga tao ko. Nag-isolate, nag-quarantine, may mga namatay na. Por Diyos, por Santo, mahawa naman kayo. Kayo nga ang bumunta rito at kayo ang gumawa. I speak in behalf of my people in the department. Mahirap na mahirap po talaga itong nangyayari na ito na winarat na ang imahe ng Department of Health na talagang nangunguna sa pagtugon sa napakamabigat na dagok ng COVID-19 pandemic. So, I beg for your indulgence. I beg that you give us the time to be able to provide all. Diba? Nag-emote siya. Oh, 2021 yan. Na parang winarak, may ganun pang issue. Diyos ko naman, kailangan lang naman ng transparency. At eto na nga, yung hearing na yan, videographer. Ang mga tanong ni Representative Garin, no? Former, colleague. Siyempre, si Secretary Duque. Oo. Pero ang pinaka-striking sa akin dyan, mga batang helmet, yung sinabi ni former Secretary Duque na may pahintulot. Diba? Talagang From the totoo. President. From the Sinabi. former President, Tatay Diggs, diba? At yung pagsasalin, pagpapasa, nakakaloka lang talaga. Ba't niya nilaglag? Hindi ko rin alam eh. Baka yan talaga yung katotohanan? Oh. Kasi dapat talaga transparent na. Pero grabe, no? 8,000 plus videographer. Laglagan na to. COVID test kit. Pero Diyos may ko, 8,000. grabe. Paano kung wala kang 8,000? Mga panahon na yon, grabe nun videographer. Talagang naka-ano kami, naka-duty, talagang ang dami talagang namatay. Marami. Parang saan ba nagkulang? Hindi ba tayo prepared? Kulang sa preparation? Kulang sa sistema? Kulang sa planning? Kulang sa implementation? Ang dami kasing mga aspeto. Eh di ba sinabihan din nga nun si VP Lenny na wag siyang epal. Oo, sinabihan din. Kasi di ba nag-ano si Atty. Lenny Robredo noon, yung sa bus, Oo. yung mobile yung magte-test. Oo, wag daw siyang nagmamagaling. Ba't daw niya parang sinasapawan. Kino-question pa yung tulong na ibinigay Oo. ng OVP noon ni Atty. Lenny Robredo. Oo. Ang kaloka talaga, no? Tapos- Buti nga yan, may libreng test kit. Oo. Oh. Tapos may paayuda na tulong Oo, para oo. sa mga medical. Yes, oo. Yung parang carousel, videographer, Oo. may libre kaming noon, yung transportation. Kasi nga, di ba, wala nga transpo. So, yun, parang point to point, ihahatid, may ganon. Pero yan nga, Oo. niyurakan pa rin nila. O, eto, ayan na, yung hearing. Ano ka mo? 8,000? 8,000 plus nga, di ba? Pinaulit Tapos? pa ni Representative Garin. Sino kumita? Aba, malay. Sino sa tingin nyo, mga batang helmet? Ganong kalaki? Sa 8,000? Ganon ang presyuhan? Hanggang sa bumaba, videographer yan eh. Pwede Hanggang- naman palang ibaba. Hanggang sa ang huling na ko dyan, naranasan ko, parang ang presyo niya nasa 3,000 or 2 plus. Pero from 8,500 or 8,000 plus, tingnan mo naman yan, makakapag para lang sa test. At saka, parang kulang din ata yan, yung mga PPE sets. Oo. Videographer, kasi nagre-recycle, nagre-reuse na lang ng PPE that time. Oo. Nilalaban, sinasampay. Oo. Yung mga mukha kami teletabis. Diba? Wala eh. Buti Diba? pa yung angat buhay ng OVP ni Atty. Lenny Robredo. Oo. Nagpaabot talaga sila ng mga PPE. Nagkaroon pa ng trabaho yung mga kababayan natin yung sa tahian. Oo. Diba Para natatandaan nyo? doon. Nung dumalaw si Atty. Lenny Robredo sa isang tahian, videographer, na tumatahi ng PPE. Oh. Diba? Nakatulong pa. Diyos ko, nagkaroon pa ng hanap buhay during the pandemic na talagang wala talaga ang ekonomiya natin. Pero Diyos ko, naku, si Secretary Duque. Eh di ba ang UP, naglabas sila ng mga test kits, pero inayawan ni Tatay Digong nyo. Oh, natatandaan ko yan. Parang hinarang din yan, kinuwestiyon din. Oo. Kasi mas okay itong parang na-invento ng UP. Yung na-discover nila. Mas na mura siya eh. makakatulong, pero parang hinarang din yan. Ito pa mga kabatang helmet. Nakakaloka lang talaga kasi ang dami talagang issue na dapat masolusyonan na
at talagang magkaroon na talaga ng transparency and accountability dito sa mga taong involved. So ano to? Parang lighting lang natin. Madilim. Madilim, kalahati maliwanag na. Pero at least, nagkakaroon na ng liwanag unti-unti. Parang Meralco. May power Brown out. May 1 hour, gano'n na power outage. Oo. Pero ayan nga mga bata helmet, comment down below nyo na dyan kung ano masasabi nyo. Kasi 2024 na. Yung issue na yan, 2020, 2021. Oo. So, bigyan nyo na ng linaw yan. At ito pa, yung hazard pay. Nabigay na ba? Yung HEA sa mga medical providers, sa mga medical staff, sa mga medical personnel. Hanggang ngayon, nga ang HEA. Eh di ba? Meron nga mga medical practitioners na umalis doon sa isang ospital. Malis na Bakit? sila. Hindi sila bayaran. Oh, di ba? Marami nag-resign yung time na yan, Oo. Kaya talaga, sana talaga magkaroon ng kalinawan yung hearing na yan, ha? At may makapuntahan yan na talagang liwanag. Pero ayan nga, mga kabata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay nag-helmet din ang bukid, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, ingat pa rin ha, kasi tumataas yung COVID cases natin ngayon.